Natapos na po ang 3 araw supposedly ng peace rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Pero as we all know, kahapon pa lang nag-last day na sila. At ngayon, tapos na yung 3 araw, sino ba ang presidente natin ngayon? Parang di ko maalala eh. Si Sara Duterte na ba? Pero balita ako, si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo sa Malacanang. At ano yung sinasabi ng mga DDS na sa pangatlong araw daw, and that was supposedly today, babagsak si President Bongbong Marcos at magiging presidente si Sara Duterte. Ano na? Nakakainip naman. So, hindi pa ba kayo napapagod sa kakasigaw ninyo ng people power, na uupo na si Sara Duterte, na kesyo may deadline pa kayong binibigay para pabagsakin si Bongbong Marcos, pero hanggang ngayon, siya pa rin ang presidente natin. Lahat na ng expose ginawa ninyo, yung hindi matigil-tigil na bangag issue na yan, nilabas nyo na si Saldico, nilabas nyo pa si Amy Marcos, na kung kay Saldico, iginigiit niya na si Bongbong Marcos ang punot dulo ng korupsyon. Ito naman si Amy Marcos, nagdodroga daw yung kanyang kapatid, at pati yung asawa, at pati yung mga anak, to the point na niyaya pa daw ni Lisa Marcos at ni Sandro ang kanyang mga anak na magdroga. Nagalit ba ang taong bayan? Lumabas ba sila ng kalsada para mag-people rally tulad na sinasabi ng mga DDS? People power 3 na daw. Pero natapos itong araw na to, na supposedly pangatlong araw ng Iglesia ni Cristo rally, wala pong naganap na kudita o pagpapabagsak kay President Bongbong Marcos o ang pagre-resign niya. Hindi nga ba? At nagbigay pa ng ultimatum itong si Chavit Singson na binigyan nila ng hanggang November 16 si Bongbong Marcos para mag-resign. Ano na ba ngayon? November 19 na. And yet, si Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo. So gusto ko naman basahin ito, nag-comment sa akin last week. Sabi niya, "Hoy Manny, magaling ka ring maglihis. Malaki kasi ang bayad sa inyo. Di bali, next week, iba na ang presidente. Love mo talagang manira sa mga Duterte. Hoy Manny, move on ka na." O ngayon, sino ang dapat mag-move on? Hindi ba kayo dapat? At yung bayaran ka, bayad ka, magkano ka, lumang style na yan. Huwag nung ibato sa amin ang gawain ninyo. Kung kayo, kung yung mga vloggers ninyo, kung yung mga taga-suporta nyo ni Digong ay binabayaran, ako po hindi. And I can look you in the eye na ni Singkong Duling, wala po akong natatanggap kay President Bongbong Marcos. Ginagawa ko to dahil alam kong ito ang tama. Although darating pa rin ang araw, magkakaalaman tayo kung sino talaga ang nasa tamang direksyon. Ako o kayong mga DDS na nagsabi sa akin na move on na daw. Matagal na ako naka-move on dahil kampante ako sa ginagawa ni President Bongbong Marcos na itaguyod ang bansa natin at piliting iangat ang buhay ng bawat isa sa atin na pilit ninyong ginugulo. Kayong mga DDS, kayong mga Duterte supporters, at kayo na mismong mga leader ng mga DDS. Wala na kayong ginawa kundi ang i-bully si President Bongbong Marcos na akala ninyo porke tahimik ay madadaan nyo sa pambubuli ninyo. O ano kayo ngayon? Lahat na ng taktika ginawa nyo. At ito ang pinakahuling baraha na nag-fail na naman. Itong expose kuno ni Amy Marcos na kung titingnan ninyo, napakabilis talaga. Digital na talaga ang karma. Si Amy Marcos na parang akala mo napakalinis at walang kasalanan, ano ang nangyayari? Nakakalkal po ang kanyang mga baho. Tulad nung siya ay nag-aral sa Princeton, ano ang sinabi ng tatay niya? Na ang duda ng kanyang ama, itong si Amy ay nagdodroga. At ano pa yung isang nakalkal na baho ni Amy Marcos? Yung kaso ni Archimedes Trajano. I-search nyo na lang po sa Wikipedia kung sino itong si Trajanong sinasabi ko. At imbis na magalit ang taong bayan kay PBBM, kay Amy Marcos sila nagngingit-ngit. Dahil alam po natin ang mga Pilipino, tayo po ay makapamilya. Salingin mo na lahat, awayin mo na lahat, wag lang ang pamilya. Kahit na magkakaaway ang mga miyembro ng pamilya,
Pero pagdating na kailangan nilang magkaisa, they band back together. Kakalimutan lahat ng mga hidwaan o tampuhan o pagkakagalit. Ibang klase lang talaga to, si Amy Marcos. So ano nangyari ngayon? Nagalit ba ang taong bayan? Hindi. Yun ang pagkakamali ng mga taong nagmamanipula kay Amy Marcos na hindi natin alam kung utu-utu ba itong si Amy Marcos. Tandaan ninyo, nung inutusan pa ni Joel Villanueva si Amy Marcos na magsalita na para pahintuin si Risa Hontiveros, hindi ba kabastusan yon? Sunod naman kagad ang Amy Marcos. Hindi ba sinabi pa ni Amy Marcos, sunod-sunuran lang siya sa Duterte Block? Kung ano ang sabihin nila, sumusunod lang siya. Tapos ngayon, ito, pinakamabigat na ginawa ni Amy Marcos, ang itakwil niya ang kanyang pamilya. Sino ngayon ang tumatawa Amy Marcos? Ang mga Duterte. Si Sara Duterte, tuwang-tuwa dahil nagamit kanila para sirain ang sarili mong pamilya. Kaninong pamilya ngayon ang nagugulo? Di ba pamilya nyo? Kasi miyembro ka pa rin ng pamilya Marcos na pilit mong itinatakwil. Kahit ang nanay mo, ayaw mong gamitin ang apelyidong Romualdez. Ano ba ang apelyido ng nanay mo? Hindi ba Romualdez? Malaman lang ng nanay mo, si former First Lady Imelda Marcos, kung ano ang pinaggagawa mo, kung ano ang pinagsasasabi mo sa taong bayan, baka mapadali ang buhay ni Madam Imelda. Pero wala ka ng pakialam doon. Basta ang importante, masira mo si Bongbong Marcos para matuwa sa'yo ang mga Duterte. Duda nga ng iba ginagawa mo yan dahil gusto mong maging vice presidente ni Sara sa 2028. Ngayon pa lang, huwag ka nang mangarap dahil hindi ka magiging vice president tulad ng Sara Duterte will never be president of the Philippines. At ngayon nga, pati ang mga pamangkin mo, dinadawit mo na. Sinabi mo na si Lisa Marcos at si Sandro Marcos niyaya ang mga anak mong magdroga. Dapat ang ginawa mo, sinama mo dyan yung mga anak mo para i-vouch, para patotohanan yung sinabi mo. Kaya kung minsan naaawa ako rito kay Amy Marcos pinaglaruan ka lang ng mga Duterte, ginamit ka lang nila para sa sarili nilang interes, nagpagamit ka naman to the point na sinira mo ang pamilya mo. Ang pangalan na Marcos na mahigit 3 dekada yung ipinaglaban para mabalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo, pero sa isang iglap, sinira mo lahat yan. Para saan? Para matuwa sa'yo ang mga Duterte, kahit na ang kapalit ay ang pagkamuhi ng majority ng mga Pilipino na importante ang pamilya above all. Pero sa ginawa mong yan, kiss your political ambition goodbye. So, hindi na nakapagtimpi itong si Sandro Marcos dahil alam nyo naman, kung si President Bongbong Marcos lang yan at si Lisa Marcos, they will let it slide. Sasabihin na naman ni President Bongbong Marcos, I will not dignify. Dahil ito mga nilalabas ni Amy Marcos. Kesyo lumabas daw sa PDEA list ang pangalan ni Bongbong Marcos. Oo, yun man ang unang sinabi ni Digong, pero bumawi siya. Sinabi niya na sa katotohanan, wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa PDEA list. Sino ngayon ang nagsisinungaling sa inyo? Si Digong o ikaw? So, nagsalita na po si Sandro Marcos. Si Congressman Sandro na alam natin na napakataas ng paggalang kay Amy Marcos. Pero kapag ganyan naman ang ginagawa ng taong pinahahalagahan mo, binibigyan mo ng respeto, ay ibang usapan na yan. Dahil sinisira ni Amy Marcos ang pamilya ni Bongbong Marcos. Okay na lang siguro kung si Bongbong sa si Lisa, ginamay pa pati mga anak. Ni-real talk tuloy ni Sandro Marcos ang kanyang tita Amy nung sinabi nitong hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Nako, ang ibig bang sabihin niyan ay totoo ang chismis na itong si Amy Marcos ay hindi talaga anak ni dating Pangulong Marcos Sr.? Basahin ko po yung statement ni Sandro Marcos. I have always acknowledged and respected the role my tita Senator Amy Marcos played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. It pains me to see how low she has gone to the point
that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambitions. To further repeat an accusation against the President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever, myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basehan, walang katotohanan, at walang magandang idudulot sa bayan. My cousins, Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that these allegations that were insinuated against me are false. We always agreed that whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot makita na ginagawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequence of my respect to her for giving me my start in public life. Now is the time to unite behind truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Na siyempre, hindi magpapatalo si Amy Marcos. Naglabas siya ng statement kanina na sinabi niya na magpapa-DNA test siya basta magpa-hair follicle test ang pamilya Marcos. Sa tingin mo, susundin ka ni President Bongbong Marcos? Tandaan po natin, 2 beses pong nagpa-drug test si Bongbong Marcos bago ang eleksyon noong 2022. Bakit hindi siya pumalag noon? At sinabi niya hindi totoo yung drug test. Kahit na mismong si Vic Rodriguez, nung siya ay nasa kampo pa ni PBBM, ang nag-attest na sumailalim sa drug test si PBBM. Nagsalita rin ang mga taga St. Luke's sa isang hearing sa Senado na totoo yung drug test ni PBBM. Naglabas din ang PIDEA at sinabi nilang hindi kasama ang pangalan ni Bongbong Marcos and never na nasama ang pangalan niya sa PIDEA watch list. Kahit na mismong si Digong na ang nagsabi na sa totoo lang, wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa PIDEA watch list at hindi daw niya sinabing bangag si President Bongbong Marcos. Magkakasalungat ang pahayag ni Digong. Then merong time na sasabihin niyang meron tayong presidenteng bangag, pero after a few days, sasabihin niyang wala siyang sinabing bangag ang ating presidente. Sinabi niya ng una, nasa PIDEA list ang pangalan ni Bongbong Marcos, tapos after a few days, sasabihin niyang wala ang pangalan ni Bongbong Marcos sa PIDEA list. Bakit hindi yun ay paliwanag ni Amy Marcos? Bakit ang pinipilit niya ay yung unang sinabi ni Digong na lumabas ang pangalan ni Bongbong sa PIDEA list? Na ngayon, hinihingan nila ng hair follicle test. Nagpa-drug test na. 2 beses pa nga. Ngayon, porque gusto nyong imanipula ang isipan ng taong bayan, palalabasin ninyo na kailangan magpa-drug test si Bongbong Marcos at ngayon, ang hiling ni Amy Marcos, ang buong pamilya. May nabasa tuloy akong isang comment ng netizen. Sige, papa-hair follicle test ang pamilya Marcos, pero ipakita daw muna ni Pulong yung tattoo niya sa likod at kailangan daw munang pumirma ng bank waiver si Digong at si Sara Duterte. Call ka doon sa hamon na yon, Amy. Pero alam niyo, ang pinakatalo po dito, hindi si Bongbong Marcos. Dahil lalo lang siyang mamahalin ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo naman tayo, kapag nakita natin na ang isang miyembro ng pamilya natin ay masyado ng binubuli, niyuyurakan, sinisiraan, mas lalo po natin kinakampihan yan. At sana, bago magsalita si Amy Marcos, tingnan niya muna kung siya ba ay sakdal linis at wala siyang itinatagong mga baho. Dahil ang pinakanasira po dito ay si Amy Marcos. Wala na siyang babalikan sa mga loyalista. Hopefully, pagkatapos ng lahat ng gulong ito, mapatawad pa siya ng kanyang pamilya. At sana lang, ngayon nagpagamit sa Amy Marcos ng gusto sa mga Duterte, wag siyang basta-basta na lang ilaglag. So sa tingin ninyo, nakabuti ba kay Amy Marcos yung kanyang pagbubulgar na drug addict daw ang ating presidente? At paano ba yan?
kahit na anong gawin ng mga DDS, ito na nga yung kanilang huling baraha eh. Ang pagbulgar ni Amy Marcos na drug addict ang buong pamilya ni Bongbong Marcos na hindi pa rin kinagat ng taong bayan. So yung sinasabing people power na matapos daw yung 3 araw na INC rally, si Sara Duterte na ang presidente, mukhang palpak na naman po ang mga plano nyo. Palitan nyo na kasi yung strategy ninyo. Bawasan nyo na yung style ninyo na nag-aakusa kayo nang wala namang ebidensya, puro intriga lang ang tinatanim nyo sa isip ng mga Pilipino na alam na kung ano ang gusto nyong mangyari. Ang paalisin si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto at iluklok si Sara Duterte. Kaya itong sinasabi ni Amy Marcos sa kanyang ading na tama na daw, magbago na siya at umuwi na lang sila. O ano, uuwi kayo? Saan? Sa Ilocos Norte? At sinong ipapalit mo? Si Sara Duterte. Huling-huli naman kasi kayo. Bukong-buko naman kasi kung ano ang gusto mong mangyari, Amy. Kaya hindi mo nakuha ang simpatya ng taong bayan dahil alam namin kung ano ang inyong masamang balak. Ang iyo po si Sara Duterte by hook or by crook. Ay nako, better luck next time. And try harder. Dahil hanggang 2028, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.